At nag-aabang lagi sa ating mga palatod ng programang Diyos Muna. Makakasama ninyo muli ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Diobal Arsenal. At of course, hindi muli ako nag-iisa sapagkat mayroon po akong kasama ang Direktor ng Stewardship, walang iba, Pastor Romel Bautista. Pastor, bati kayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat na muli akong nakasama ni Pastor Jomel, ang ating masigasig at napakahusay na ating kasama sa Tuwid-Tuwina. Kumusta po kayo mga minamahal na mga kapatid? Ako po'y nananalangin o kami nananalangin na lagi kayong nasa mabuting kalagayan. At tayo ay mag-aaral muli ng mga ilang mga pangungusap o nanggaling sa banal na kasulatan at sa mga iba pang mga nagko-comment o nagkomento na pwede na sila ay magbibigay sa atin ng mga mensahe, Pastor. Mga tanong, pwede rin naman. So maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Ayan, maraming salamat, Pastor. At of course, binabati natin lahat ng ating mga taga-subaybay at nakikiusap tayo na maring i-share ninyo, mga minamahalang atin po ang live ngayong umaga para marami din po ang makinabang lalo na sa inyong mga lokal na iglesia. Lalo't ang ating pag-aaral ay patungkol sa pagiging katiwala, Pastor. Kaya aming hinihiling at ipinakikiusap na samahan ninyo kami at i-share ninyo ang ating live ngayong umaga. At samantalang sila, Pastor, ay nagsishare, tayo po ay bago tayo magpasimula ng ating paglilingkod ngayong umaga, of course, lagi tayong una sa ating Panginoon lalapit sa magitan ng ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Ang maraming banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa mga oras na ito, muli kaming nagpailan lang ng aming tinig, lumalapit kami sa inyong trono ng biyaya. Nagpapasalamat kami sa muling pagkakataong makapag-aral ng inyong mga banal na salita may kinalaman sa pagiging katiwala namin. Aming hiling ang patuloy na patnubay ng banal na Espiritu ang aming maranasan. Higit sa lahat, ang karunungang nagmumula sa inyo, ang igawad sa amin ni Pastor Romel upang patuloy na maging pagpapala at kapakinabangan sa inyong mga anak at sa lahat ng mga taga-subaybay ang aming pag-aaral ngayong umaga. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagtugon sa aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Mga minamahal na mga sugay taga-subaybay, ang ating pag-aralan ay napakaganda sapagkat ito po ay regular po ninyong mapapanood tuwing Huwebes, Pastor Romel, ang ating programang Diyos Muna. Ayan. At of course, sa inyong pagsubaybay ay aking dalangin na inyo po itong laging abangan at laging i-share sapagkat ito po ay malaking kapakinabangan una sa inyong pamilya, ganon din sa mga lokal na iglesia at sa inyong mababahagian. At of course, dahil sa ating pag-aaral ay patungkol sa pagiging katiwala, Pastor Mel, bago natin himay-himayin yung mga punto na iyong ibabahagi ngayong umaga, ay gusto ko nang ipahayag at ipabatid sa kanila itong napakagandang aklat, Pastor Mel. Ano ho? Na ang pangalan ng aklat, mga minamahal, hindi po ako model ng mga aklat, pero atin po itong ipopromote para magkaroon ng kopya ang bawat isa, mga minamahal, na inyong mabasa at inyong matutunan ang napakagagandang mga nilalaman ng aklat na ito. Ng pamagat ay Counsels on Stewardship. Ayan. Ito'y napakaganda sapagkat tinuturuan tayong lalong kilalanin ng ating Panginoon. Tulad ng ating pinag-aralan nung nakaraan, ang pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesus. At tayo magiging mabuting katiwala sa magitan ng ating pagbabasa ng aklat na ito, mga minamahal. At inyo lamang pong alamin doon sa mga meron nito para magkaroon po kayo ng kopya. Ang amin lamang pong bahagi i-introduce sa inyo at ipakilala na napakaganda ng aklat na ito, mga minamahal. Kung ikaw ay tapat na ngayon, lalo kang magiging tapat kung iyong mababasa ang aklat na ito, Pastor Romel. Ano ho, mga minamahal? At ikaw, Pastor, meron kang... Pastor, kung nagnanais talaga silang magkaroon niyan, hindi naman tayo nagbibenta, Pastor. Hindi, hindi po kami nagbibenta. Ano po? At ang aklat na yan ay napakaganda. Kung nanais nyo talaga, kung gusto nyong dumalaw dito sa South Central Luzon Conference, yes, halimbawa, nagsusolo ka lang, pwede kitang bigyan, kapatid. Wow. Basta ikay seryoso na gusto mong basahin yan. Ayan. Ayan, pwedeng bigyan, Pastor, ha? Libre. 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 Sapagat napakaganda ng aklat na ito. Opo. At hanapin nyo lang po si Pastor Romel. Huwag po ako dahil wala ako nito. Pero pwede tayong makapag-assist sa kanila. Pwede kitang bigyan, Pastor. Yun. Ikaw magbigay. Napakaganda. With matching picture, ano? Ayun, para may ebidensya. Na Para talagang gusto nilang magkaroon ng ganitong kopya. At hindi lamang para pag nagkaroon ay
isisiksik. Oh, siyempre. Napakaganday saliksikin. Saliksikin. Ang nilalaman, mga minamahal, para ating matutunan, mapakinabangan, at lumago ang ating pananampalataya sa pagiging katiwala. Ayun. So, tandaan nyo, mga minamahal, Counsels on Stewardship. Napakaganda. Ngayon, mga minamahal, ay ating pag-aral, Pastor Mel, ang napakagandang ating paksa sapagkat ang ating programa ay Diyos muna. Talagang laging una ang Diyos sa ating buhay. Dahil sa laging una ang Diyos, dapat maunawaan ng mga tao at ng ating mga taga-subaybay kung bakit mahalaga at gaano kahalagang maunawaan ng ating mga taga-subaybay na dapat Diyos muna, Pastor. Bakit ganon? Siyempre, kailangan natin makita kung ano yung pinagmulan niyan. Yes. Oo, siyempre. Tayo sisipi doon sa banal na kasulatan. Siyempre, wala na tayong ibang pundasyon ng sources, kundi ang banal na kasulatan. Opo. Ang banal na kasulatan ang magpapakilala sa atin kung sino ang Diyos at kung ano ang naging role niya kung bakit tayo merong pagiging katiwala. Ano ba ang koneksyon ng Diyos sa pagiging katiwala? So, ating pong subaybayan at ating basahin, Pastor. Unahin natin ang Genesis 1:1. Ayan. So, ipinaalala rito muna na kung saan nagmula ang lahat ng bagay. Ano po, bakit Diyos muna? At bakit dapat maunawaan ng tao? Ayon po sa aklat ng Genesis Kapitulo 1, versikulo 1, mayroong ganito tayong mababasa. Ang wika po ay ganito. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Malinaw, Pastor? Yes. Oo. Nang pasimula. Ibig sabihin, yung beginning na binabanggit yan, Pastor, Opo. ay ipinakilala agad na merong tagapaglikha. Correct. At merong pinagmulan ng lahat ng bagay. Yes. Kung iisipin ninyo, mga kaibigan, mga kapatid, ano ba talaga yung mga pinagmumulan niyan? Opo. Pero sabi dito, maliwanag, Pastor, Diyos muna. Yes, sapagkat ipinaunawa dito, mga giliw naming mga taga-subaybay, na walang iiral na anuman kung hindi nilikha ng isang manlalalang. Yes, kaya ang pinagmulan, kaya Diyos muna, sapagkat siya po ang lumikha, siya ang pinagmulan, siya ang pundasyon ng lahat ng bagay, mga minamahal. Kung kaya, yung ating binasa kanina, na sa pasimula, ayun, yes, ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Maging tayo, mga minamahal. Ano po? At ang lahat ng mga nilikha, tulad nung mababasa natin sa 24:1 ng mga awit. Idagdag natin yan. Sapagkat yan po ay susog doon sa Genesis na nagpapatunay na tunay na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay at siya ang nagmamay-ari, Pastor. Basahin natin ang mga awit, Kapitulo 24, ang talatay 1. Ang wika po ay ganito, mga minamahal. Alright, meron ba tayong mababasa, mga minamahal? 24:1. Medyo lumagpas lang ng mga awit. Yes, ang sabi riyan. Ito'y awit ni David. At ang sabi sa awit ni David, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito. Pastor, maganda yung pagkakabanggit dito. Opo. Ang ganda ng pagkakabasa mo. ang tindi noong pinagpupuntos-puntosan mo yan eh. May punto. May mga point diyan eh, Pastor. Ang lupa ay sa Panginoon. Everything. Yes, everything. Pag sinabi mong lupa, Opo. wala na akong iisipin dyan. Ay, wala. Lahat ay nariyan eh. Di ba? Pero inisa-isa pa dyan. Yes. At ang lahat ng narito, kung hindi ka pa maniwala doon sa una, lahat pa ng narito. Ayun. Ang sinabi pa dito, Pastor. Opo. Ang sanlibutan. Napakatindi nito, Pastor. Paliwanag ng paliwanag. Di ba? Sanlibutan. At sumunod dito, kasama na tayo. Kasama tayo. Lahat ng naninirahan. Correct. Wala tayong pag-aari sa lahat. Wala tayong wala tayong may pagmamalaki. Wala tayong anuman. Maging buhay natin, hindi sa atin. Kaya nga, kaya Diyos lahat eh. Yes. Diyos muna. Ipinaalala sa atin ng talatang ito na ang lahat ng narito ay sa ating Panginoon. Mga minamahal. Kung kaya dapat maunawaan natin, mga gili ko, mga taga-subaybay, na Diyos muna sa lahat ng bagay, mga minamahal. Ngayon, ano po ang bahagi ng tao, Pastor Romel, dito sa pagkatapos nalalangin ng Diyos ang tao? Anong naging bahagi niya bilang nilikha ayon sa wangis ng Diyos? Napakaganda yung tanong ni Pastor. At yan ay marami ring nagtatanong ng ganyan. May bahagi ba ako? Ayan, mga ganun eh. Bilang isang nilikha. Bilang isang nilikha, Pastor. Pero bago yan, Pastor, gusto kong i-ano muna yung
Di ba nilalang niya ang lahat? Mhm. Ang tao. Opo. Tapos nakita niya mabuti. Mabuti. Lahat. Napakabuti. Oh, napakabuti. Opo. At yung Hebrew word nun ay galing doon sa salitang ton. Mhm. Ton. Ibig sabihin, good, to. Oh, to. Ton. Oho. Good, Mhm. beautiful. Aha. Ang ganda ng pagkakaano eh. Oh, Beautiful, beneficial. Wow. Maganda, no? Oh. Yeah. O hindi lilikha ang Panginoon na walang kapaki-pakinabang, di ba? Correct. Kaya Kaya tapos, ang Panginoon, Pastor, Oo. napakagaling niya mag-design. tama yun. Ang ating Panginoon ay very good designer. Oo. No? Kung mayroon makikita natin, ang galing mag-design. Pero nga nakita, Pastor, bago mo ituloy napakagandang ano. Yung na-post ko yung mga picture natin bago tayo mag-live. Tama. May mga nagko-comment, ang ganda ng studio, ang ganda ng pagka-design. Hindi nila alam na ang pinaka-original na designer, kung bakit nabanggit mo doon na beneficial, Oo. it was beautiful, it was perfect, it was good, sapagkat ang Diyos ang original na designer, Pastor. Go ahead, Pastor. Yung maging yung ilong nga natin eh. Oo. Dinesign niya ng Panginoon, Dinesign di ba? ng Oo, Panginoon. di- Oo. Ang isa pa dito, Apo. hindi lang siya lumikha o hindi lang siya gumawa, Mhm. kundi ang nakalagay dito ay morally right. Wow. Di ba? Ibig sabihin, perfect talaga yung pagkaka-design ng Panginoon sa atin. Opo. Morally, yung picture, ipipicture natin, lahat ay perfect. Yes. But Pastor, ang tanong ay, nung tayo'y Nilikha ng Panginoon. Panginoon. Ano nagiging ugnayan natin? Kung halimbawa, maganda tayo, nakita na nga, ano Opo. naging unay? Basahin natin ang Genesis Aba. 1:27-28. Doon Aba. pa rin tayo. Sige nga, basahin natin ang sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Genesis Kapitulo 1. Ang bersikulo ay 27 hanggang 28. Ganito po ang wika. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos yan nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Talatang 28. Sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Pastor, napakaganda. Pastor, I-elaborate mo. at the very beginning, Pastor, Correct. ipinakita dito nang lalangin ng Diyos ang tao, may purpose. May purpose. Meron na agad. Ano ang layunin Oo. ng tao nung Diba? nilikha siya ng Diyos? Sapagkat ang tao ay nilikha ayon sa wangis at ito ay nilikha, mga minamahal, na napaka-special. Hindi ito nilikha na void na walang kwenta, parang ganon. Yeah. Ano ang layunin, Pastor? Mapapansin mo, Pastor, tingnan mo ha, mapapansin mo, nilikha niya muna ang lahat. Abay, bakit? Mga kapatid, nilikha muna niyang lahat. Sapagkat ang taong nilikha ay panghuli. Oho. Bago ang tao. Abay, bakit kaya, Pastor? Ayun yung, doon papasok yung tanong mo, Pastor. Ayun. Na merong Layunin. role ang tao. May Oo. layunin kung bakit ganun ang ginawa. Correct. Pagkabuti ng Diyos, di ba? Hindi niya hayaan na mabuhay ang tao na walang resources. Aha. Hindi niya hayaan na ang tao Maghirap, oo. walang pagkain. Walang maghirap. mapagkukuhanan. Oo, Oo. ganun ba pagmahal ang Diyos? Correct. Ngayon, ang kanyang sinabi dito, tayo naman ang mag-aalaga. Ayun. Oo. Isa pa, Pastor, na magandang pagkakabanggit dito. Isa rin pala sa role natin, magpakarami. Aha, yes. Oo. Magpakarami. Oo. 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 Ang sabi sa English ay Oo. go and multiply. Multiply. Oo. Kaya, ito yung pinamahala sa atin na tayo merong kapangyarihan over. Oh, yung tinatawag sa English ay dominion. Yes. Oo. Na aalagaan natin. Kaya mga minamahal ng mga kapatid, simulat sa pulpo, ang stewardship Opo. na pagiging narito Oh, yung sa ating katiwala. aklat. Oo. So, yung stewardship ay nagsasabi, yun ang pinakasentro niyan. Mag-alaga ka, Aha. alagaan mo, pangalagaan mo Ayan. ang lahat ng mga nilalang ng Ayun. Panginoon. Kaya ang nakasaad doon ay mamamahala. Mamamahala. Ayun. Pag sinabing mamamahala, ito bang pinamamahalaan niya sa kanya? Abay, hindi, Pastor. Hindi. Sapagkat itong pamamahala na ito ay ipinagkatiwala. Pinagkatiwala. Ayun, dito sa binabanggit natin, mga minamahal, na salitang katiwala. Ngayon, natin itong babalik. Ito, pupuntahan natin. Maramang binanggit na natin yung salitang katiwala. Ano ba ang napakagandang kahulugan nito, Pastor? Nang maunawan, baka sabihin nila, aba, yung katiwala natin diyan ay si Pastor Romil lang wala nang iba. Oo. At sa kanya lang natin ipagkakatiwala yung mga bagay sapagkat siya ang lang katiwala.
Pwede ba yun, Pastor? Na ang ibang mga miyembro hindi katiwala? Oo. Magandang may panawa mo yung salitang ito. Kasi kahapon, nung isang araw, Pastor, pinag-usapan natin yung stewardship. Yung stewardship department yun eh. Yes, di ba? Ngayon, sino naman yung gumagalaw doon? Ayun. May Mga gumagalaw kapatid. doon eh. May namamahala rin. May namamahala doon. Yes. Oo. Alam niyo mga kapatid, Opo. yung stewardship ay ito ay isang samahan o isang departamento. Pero yung pagiging katiwala, yung stewardship ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan kung walang mga taong pinagkatiwalaan ng Panginoon. Ano ba? Namamahala. Opo. Ang ibig sabihin, Pastor, binasa ko yung Hebrew, yung root niyan, Aha. ay man over the house. Ibig sabihin, ang lalaking inilagay mo sa isang bahay, na doon siya titira at kanyang iingatan iyon. Ayun. Meron pa, Pastor. Mahalaga yung binanggit mo, Pastor, yung pag-iingat. Pag-iingat. Opo, dahil pag ikay namamahala, dapat marunong kang mag-ingat. Tama yun. Dahil pagka winawaldas mo, kada kay sinisira mo at pinapabayaan, abay, hindi ka isang mabuting katiwala. Katiwaldas yan. Katiwala. Kaya ang binabanggit, mga gili ko, mga taga-subay, mahalaga yung binanggit niya, yung tagapag-ingat. Tagapag-ingat ka. Opo, kaya pala may binabanggit na ingat yaman. Ingat yaman. Ano pa yung kasunod mo? Alam mo, Pastor, speaking yung bahay, anumang bagay ang nawawala doon sa bahay, alam mo dapat. Correct. Tsaka alam mo kung saan nakalagay yun. Oo. Kasi ikaw ay accountable doon. Yes. Pag sinabi accountable sa English, sa Tagalog, pananagutan mo. Pananagutan mo yan. Mananagot ka doon sa mga bagay na nawala. Tama yun. O di kayo nasira. Opo, sapagkat ikaw ay tagapag-ingat. Hindi ka may-ari. Tanda mo, hindi Correct. ka may-ari ng bahay. Tagapamahala. Tagapamahala ka. Okay. Isa pa dito, Pastor, makalagay dito. Ikaw ay inadapt bilang anak na supposed to be, hindi mo yun mahahawakan. Na-acquire mo yun Opo. dahilan sa ikay inadapt ng Diyos. O inadapt ka bilang isang anak. Ayun. Kaya, meron ka ngayong kapangyarihan na naroon. Iyan. Mayroong dominion. Pribilehiyo. Pribilehiyo. Yun pa rin. Ang ganda ng term yung privilege. Sapagkat hindi lahat nagkaroon ng pribilehiyo na ganoon. Oo. Dahil hindi nila naunawaan ng lubusan. Kaya yung programa natin, Pastor, na itong Diyos Muna, maging daan ito sa kanila na maunawaan kung gaano kahalaga ang pagiging katiwala. That's right, Pastor. Opo. At tuloy natin. Doon sa binabanggit natin kanina, dahil sa nakita natin yung pagiging katiwala, Pastor, mahalaga ba ng isang katiwala ay susunod doon sa nagkatiwala sa kanya? Pakagandang tanong doon. O di kaya, sino ba ang masusunod? Yung katiwala o yung nagbigay ng karapatan na siya'y pagkatiwalaan? Dito sa sanlibutan, Pastor, Opo. nakakalungkot na yung manager, minsan yun ang mabagsik. Mas mabagsik pa kaysa amo. Kaysa amo. Mabagsik, pero Opo. ako po hindi nagko-condemn. Hindi naman. Ito naman yung realidad. Ang sinabi mo lang ay nakakalungkot. Nakakalungkot. Realidad, realidad ito. At ito'y general. In general tayo. Wala tayong specific na binabanggit. Kung ikaw man ay manager, ay siyempre, ikay mabait na manager. Hindi ka dito. Hindi. Doon sa mga hindi mabait. Okay, Pastor. Opo. Ganito yan Pastor. Ngayon ay, bakit mahalagang susunod yung katiwala? Tingnan muna natin sa talata ng Mateo. Ayun. 25, 24 hanggang 28. Okay. Pero isa-isahin na lang natin yan, Pastor. Ayan. Sige, lagay natin sa screen. Mateo, Kapitulo 25, ang mga versikulo 24 hanggang 28. Matthew chapter 25, verses 24 hanggang 28. Ganito ang ating mababasa. Ayan, wala pa pala. Lagay natin sa screen para masundan ng ating mga taga-subaybay yung ating binabasa. Ang wika po ay ganito. Nasa 30 na yan. Mabilis naman tumalon agad sa 30. Dito muna tayo sa 24. At lumapit din ang tumanggap ng isang talento at sinabi niya, Panginoon, alam kong ikaw ay taong malupit. Matindi yung description, Pastor. Kanina, mabait yung ating binanggit. Dito, malupit. Naggumagapas ka roon sa hindi mo hinasikan. Malupit nga. Hindi naman sa kanya yung hinasikan. Nanggagapas Parang siya nag-aani sa hindi niya itinanim. Ang lupit, Malupit nga, binabanggit At nagtitipon ka roon sa hindi mo kinalatan ng binhi. Ate mo na yan. Himay natin. Kasi, bakit? Sinabi, parang yung owner ay malupit. Malupit. Pero
Alam niyo mga kapatid, ang taga-pangalaga dito ay hindi niya nauunawan kung ano ang pagkakaiba ng owner At sa ng- pinagkatiwalaan. Ayun, Oo. oo. Kung bakit yun ang kanyang iniisip. Kasi ang iniisip niya, Oo. siya yung nagmamay-ari. Correct. Bakit ikaw na nagbigay, bakit ikaw ay gumagapas? Hindi niya naunawaan na may karapatan yun. Aha, may Oo. karapatan, Ayun, oo. yun minsan nagiging problema sa ating buhay, Yes, di ba? dahil Oo. hindi pagkakaunawaan Oo. ng kanilang mga role. Mhm. Yung kanilang mga tungkulin. Hanggang saan ba yung tungkulin mo? Yung gampanin mo? Baka lumagpas ka na sa limitasyon. Oo. Ito Ito, ang lumampas. nangyari. Dahil lumagpas eh. Lumampas. 25. Tuloy Oo. natin ang 25. Kaya ako'y natakot at ako'y umalis at itinago ko sa lupa ang talento mo. Heto iyo na ang sa iyo. Abay, itinago eh. Parang ito yung nagtampo. Oo, nagtampo. At hindi lang nagtampo, natakot pa. Natakot pa? Oo. Oo. Pinangunahan niya Oo. yung kanyang Panginoon. Sapagkat iba yung instruction, iba yung kanyang ginawa. Alam niyo, Pastor, Mhm. pag pinag-usapan kasi dito sa libutan, Apo. pagsalitang boss, Boss, oo. nakakatakot talaga eh. Mhm. Boss. Mhm. Pero sa Panginoon, Mhm. kapag siya ang may-ari ng lahat, siya nga nagpo-provide eh. Oo. Tandaan mo, Mhm. yung talento mo, galing yun sa Panginoon. Walang hindi galing sa Diyos. Wala ka namang pinroduce na ganyan. Oo. O, sige. Opo. Ayun, tuloy natin. Tuloy natin ang basa. Talatang 26. 26. Verse 26. Ayan. Ngunit sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na masama. Aba, yung binanggit nung una kanina, malupit. Malupit. Ngayon, sumagot yung Panginoon. Yung Panginoon. Ikaw na masama at tamad na alipin. Ay, bawal ang tamad-tamad. Ay, bawal eh. Oh. Yung tamad, ikinukumpara din sa langgam. Oo. Yung mga langgam doon sa Proverbs chapter 6. Oo. Alam mo palang ako'y gumagapa sa hindi ko hinasikan at nagtitipon sa hindi ko kinalatan ng binhi, talatang 27, Ayan, para hindi makuha. mabitin. Oo, para hindi mabitin. Dapat sana'y inilagak mo ang aking salapi sa mga mangangalakal ng salapi. Oh, yeah. Ay, mayroon nga kasing instruction eh. At nang sa aking pagdating ay matanggap ko kung ano ang akin pati na ang pakinabang. Ibig sabihin, Pastor, hindi pala sumunod sa instruction. Ay, hindi. Oh, Hindi gumawa talaga. na sa kanya. Gumawa na kanya. Gumawa na sa kanya. Kaya naiba. Naiba, Kumbaga, nakita ng owner, ako malulugi dito. Mhm. Kasi hindi ito nasunod sa instruction eh. Oo, tapos ang ibinanat ay malupit ka malupit agad. ka agad. Oo, dahil inunahan niya ng ganon, dahil ayaw niyang siya ay maunahan. Oo. Ay nung sumagot ang Panginoon niya, tamad. ang sabi, ikaw na masama, Masama. kasi namaratang eh. Oo, namaratang. Pag namaratang, masama. Oo. At tamad na alipin, abay bakit hindi mo anya ibinigay sa mga lakal para dumami? Para dumami. Abi, ang itinago eh. At ang sabi rito eh, kung inilagak mo, edi pagdating kung may matanggap sana at may pakinabang. Oo. Ang nangyari, hindi. 28. Ang sabi dito sa 28. Kaya't kunin ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa kanya na may 10 talento. Matindi, ano? Ayan, Pastor. Oo. Ito yung kasagutan. Mhm. Bakit mahalaga na Apo. susunod? Ayun. Una, pag hindi ka sumunod, mamimislead ka. Correct. Oo. Oo. Mm. Mapapahama ka bilang tagapamahala. Mhm. Maging ang iyong mga ginagawa Mhm. na pinamamahalaan ay masisira. Correct. Oo, Mhm. hindi kikita yan. Di ba? Pero ang Panginoon, sabi niya, nung hindi niya napamahalaan, Uh-huh. kaya sa stewardship, Opo. Pastor, Uh-huh. bawal yung tamad. Bawal ang tamad. Bawal talaga ang tamad. Oo, kahit sa Biblia eh. Ang principle mga kapatid, magtatrabaho talaga tayo. Correct. Yun ang Oo. principle. Oo. Kaya nga tagapamahala Kaya ka. ka tagapamahala. Oo. Hindi ka tagapamahala na ikaw ay paganyan-ganyan lang. Hindi tagapamahala yun. Hindi Oo. pa Pa-cute-cute lang yun. busing yun eh. Ang tawag eh. Kasi Oo. minsan yung tagapamahala, Mm. hindi nagtatrabaho. Correct. Oo. Ay, At ito. bilang isang Oo. tagapamahala, ikaw nga ikatiwala, di ba, Pastor? Oo. Binabanggit doon. At sa isang katiwala, mga minamahal, ay nabanggit na natin doon nung nakaraan, napakahalagang makita sa iyo na ikaw ay mapagkakatiwalaan. Mhm. Pangalawa ay maaasahan, no, sa mga bagay na pinagkatiwala sa iyo. Dahil kung hindi ka maaasahan, abay, ano maaasahan sa iyo? Wala. Hindi nga maaasahan, mga minamahal. Ay dito, Pastor, dahil nakita natin ang kalagahan ng pagiging masunurin ng isang katiwala doon sa kanyang Panginoon. Mhm. Ay, ang Panginoon ba tumatanggap at siya? Kailangan ba niya yung handog natin? Kailangan ba niya dahil siya ay naghihintay at hindi siya mabubuhay kung walang ganon? Ano bang masasabi mo rito? Pastor, yung tanong na yan ay, siyempre, marami rin mga nagtatanong ng ganyan. Mhm. Bakit
kailangan pa ba? tayo maghandog. Oo nga, parang hindi naman kailangan ng Panginoon. Parang hindi man kailangan ng Panginoon. Tama po yun doon sa sinabi doon sa sulat ng isang nag-comment doon. Isang paborito kong manunulat. Ating basahin, Pastor. Sige nga. Ano ang sinasabi doon sa isang manunulat? Ano po? Ang sabi po dito sa aklat ng Review and Herald. Ayan, Review and Herald. Maganda ito. Review and Herald. May nakalagay ba dito sa kanila? Meron. Kung meron dyan, ipalabas natin. Review and Herald, December 6, 1887. Kung wala, babasahin ko na lamang. Sabi ganito, hindi kailangan ng Panginoon ang ating mga handog. Maliwanag pa. Maliwanag talaga. Kaya kung tanong ko kanina kung kailangan pa ng Diyos ng handog natin, mga pasasalamat. Sabi rito, hindi kailangan ng Panginoon ang ating mga handog. Hindi natin siya kayang payamanin sa ating mga regalo. Bakit mo kayang payamanin? Siya nga ang pinagmula ng kayamanan. Opo. Sabi ng salmista, ang lahat ng bagay ay mula sa iyo at ang ibinigay natin ay mula rin sa iyo. Ang ganda. Ganda. Pastor, gusto ko lang pansinin natin yung hindi kailangan ng Panginoon na ating mga handog. Sige, Pastor. Kasi dito, kita mo dito sa ating binasa, di ba? Opo. Siya'y natatakot, baka mawala. At pag siningilin siya ng Panginoon, wala siyang may present. Correct. Wala siya. Baka siya parusahan. Ang nangyari ay takot siya malugi. Takot siya malugi. Nakalimutan niya yung partnership na binabanggit. Ayan. In fact, ang tinitingnan ng Panginoon, kung katiwala ka ba? Kung katiwala ka ba? Kung ikaw ba'y mapagkakatiwalaan. Kaya kayo mga minamahal na mga kapatid, ganun din ang tinitingnan sa atin ng Panginoon. Apo. Hindi kailangan ng Panginoon yung sobrang dami na iahandog kung madami man o kung ano man. Maliit. Sapagkat siya ang merong kapahamalaan ng lahat ng ito. At kanya yan. Di ba? Ang kailangan dito, mga kapatid, ang sabi dito, ay ang lahat ng bagay ay maintindihan natin, Pastor. Maintindihan natin, mga kapatid. Ang lahat ng bagay mula sa Kanya at nais lang ng Panginoon. Kung ang Kanyang mga anak ay tapat at marunong mamahala. Ayun, oo. Pero hindi not necessary na hindi ka maghahandog. Correct. Dahil sa hindi kailangan ng Panginoon. Dahil sa hindi kailangan ng mga handog ng Panginoon. Kaya, ang paghahandog, Pastor. Go ahead, Pastor. Ang paghahandog ay ito'y manifestation na ikay nagpapasalamat sa Kanya. Sapagkat siya ang nagmamayar at siya nagsupply ng lahat ng mga yan. Kaya nga yung mga pagpapalang natanggap natin. Kaya nga nasalitang natanggap. Galing sa Kanya. Galing sa Kanya. At dahil sa nakatanggap tayo ng pagpapala, ibinabalik natin ang ating pasasalamat sa magitan ng paghahandog. Hindi tayo naghahandog at nag-iikapo dahil sa tayo ay para pagpalain. Gaya ng binanggit natin. Kundi dahil tayo pinagpapala ng ating Panginoon. Kaya nga, ano yung mga bagay na katanggap-tanggap sa Diyos, Pastor, na ating pasasalamat sa Kanya bilang tayo'y mga katiwala ng ating Panginoon. Pastor, doon sa Review and Herald, mayroon din, maganda din. Mayroon din binabanggit. Mayroon binabanggit din dito. Baka mayroon na sila dyan. Baka mayroon na sila. May pabasa sa ating mga kaibigan, ating mga kapatid, subaybay. Yung nasa Review and Herald, December 6, 1887. Opo. Ang sabi rito ay nasaan na? Kung mayroon dyan, ay kung may palabas dati sa screen, ay mas maganda. Mainam. Opo. At habang kanilang inihahanda ay babasahin na natin. Ilang oras natin nagtutumulin. Parang mabilis ang oras natin. Mabilis. Habang sumasarap ang pag-aaral, lalong gumaganda, bumibilis naman ang oras ng pagtakbo ng oras. Ang sabi rito, mga minamahal, ngunit pinahihintulutan tayo ng Diyos na may pakita ang ating pasasalamat sa Kanyang mga awa sa pamamagitan ng pagsisikap na may pagsasakripisyo sa sarili upang ibahagi rin ito sa iba. Tama yun. Napakaganda, no? Kaya nga, be a blessing to others. Yun. Ito lamang ang paraan upang maipakita natin ang ating pasasalamat at pag-ibig sa Diyos na wala na siyang ibang itinakda. Pastor. Napakaliwanag ng pagkakabanggit niyan, Pastor. Opo. Na yung pasasalamat pala, ay hinahayaan tayo. Alam niyo yung handog na sobra, hindi yan gusto ng Panginoon. Yung naghandog ka lang dahil sa sobra? Sobra. Yung bang... walang part. Wala. Sobra-sobra na. Yung sobra na lang. Yung bunga na
kabahagi ng iyong kinita, correct. kabahagi ng iyong pagkatao, halimbawa, Opo. kabahagi ng iyong kalusugan, Ayan. o anumang bahagi ng pagkakatiwala, ay makikita natin na meron kang sakripisyo. Yan. Bahagi mo yun. Yung pagsusumikap. O magsusumikap. Apo. Oo, bahagi mo yun upang ibigay Ayan. sa iba. Mhm. At yan ang paraan, mga kapatid, mga kaibigan, na makikita natin na tunay tayong nagpapasalamat Ayun. sa Diyos. Amen. Kaya nga, ang katiwala ay daluyan ng Pagpapala. Ayun, kaya yung mga tao, mga generous, pinagpapala ng Diyos. Yung mga generous, lalong pinagpapala ng Diyos. Kaya pag ikay daluyan ng pagiging tinatawag nating pagpapala, abay, ang Panginoon ay natutuwa. No? Oo, natutuwa siya. madagdag ko lang, Pastor. Hindi mo kasi, Pastor, ramdam kapag sa sobra ka nagbigay. Yes. Hindi bahagi. Wala yun. Parang Diba? hindi mula sa puso. Eh. Diba? Oo. Ay yung pagkakaloob dapat ay mula sa puso. Marami, Pastor, nagsasabi, ibigay na natin ito sa kapitbahay natin kasi sobra-sobra naman. Oo, tsaka hindi naman natin kailangan. Hindi man kailangan. Oo, yung mga... May mga ganun eh. May mga ganun tao na ibibigay lamang dahil hindi naman kailangan. Oo. Pero ay, bakit natin ibibigay? Sayang. May mga ganun, di ba? Pero subukan mo, Pastor, yung naando sa iyo. Oo. Na talagang kailangan mo rin. Oo. Subukan mo na bahagi mo. Tapos ay meron ka pa naman. Oo. Hindi naman yung wala ka ibibigay mo. Oo. Hindi rin yun. Sapagkat sa Biblia, Oo. meron kang dalawa, pwede mo ibahagi yung isa. Pero bahagi. Oo. Oo. Ngayon, pagka ibinigay mo ng bukal sa loob mo, Oo. Mas masaya eh. Napakasaya. At alam nyo, natutuwa ang Panginoon sa gayong mga handog. Sa Hebreo 13:16. Ano po? Ngayon, ang tao ay, dahil sa katiwala, dapat ay mapagkakatiwalaan. Pero ang tao bumagsak eh. Anong dahilan nito at ano ang naging pinakadahilan? Bakit ang tao bumagsak? Yung sangkatauhan, Pastor. Oo. Babalik tayo doon sa basic, Pastor. Basic. Ano? Yung basic ng lalangin ng tao, Oho. si Eva at si Adan. Opo. Hanging si Eva at si Adan lang, ha, Pastor. Oho. Nang si Eva at si Adan, Lalaki, at babae. nilalang ng Panginoon, Opo. sila. Oho. Everything, ibinigay ng Panginoon Everything, sa kanila. ha? Ibig sabihin, pag sinabing everything, walang kulang. Walang kulang. Ibig Talagang sabihin, lahat naroon eh. Kumplito, Ricardo. Yes. Di ba? Everything ibinigay. Pero, magtataka ka, Opo. bakit nagkasala pa ito? Ganong masaya na sila. Bakit bumagsak? Malaking apekto eh. Malaking apekto. Oho. At doon sa Genesis 3:16, tingnan nga natin. Genesis 3:16 Hanggang 19. hanggang 19. Tingnan natin ang dahilan habang may oras pa. Genesis Kapitulo 3, ang versikulo 16 hanggang 17, ganito ang ating mababasa. Sinabi niya sa babae, pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. Ayun, tama. Kaya pala may mga namamatay ng anak, ano? Mga nakang may paghihirap. No, dati, pag nanganganak yung babae, ay kumadro na lang kailangan. Ngayon, hospital na. Oo. Ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa at siya ang mamumuno sa iyo. Okay. Ito'y tungkol sa babae. Sa babae. Apo. Sa 17. At kay Adan, ito'y specific, Pastor, ng mga instruction, ay kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na huwag kang kakain niyon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At sa 18, ang sabi riyan, mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo at kakain ka ng tanim sa parang. At sa huling talata sa 19, ang sabi ganito, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay bumalik sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Pastor, pansinin mo lang dito, ano? Napakaganda, Pastor. Napakaganda ito. Pansinin natin yung, ang tanong ay may kinalaman ba? Ang pagiging hindi tapat. Yes, yung pagiging hindi tapat na katiwala. Nakatiwala, di ba? Ng pagbagsak. Yung pagbagsak nila. Malaki. Sangayon dito sa banal na kasulatan, di ba? Opo. Kung bakit sila naghihirap ngayon, kasi sinalangsang ng katiwala. Sa makatuwid bagay sinalangsang nila ang Diyos. Yung instruction ng ng ating Panginoon, Pastor. At isa pa dito, Pastor. Gusto kong i-ano sa iyo na sila'y bumagsak dahil lang sa sila'y nagkasala. Ito, mababanggit natin, ang appetite, ang pagkain, ang ating katawan, ito'y templo ng Diyos. Correct. Di ba? Itong ating katawan, ito'y isa rin sa
katiwala Ayun. sa atin ng Panginoon. Aba, maganda na banggit mo yan, Di ba? Pastor. Napagkat marami mga tinatawag nating subasta sa katawan eh. Oo. May mga malakas magbarik, no? Mga lasenggo. Barik ha. Oo. Batangas yata. Tanggin nyo yan ha. Oo, malakas mag-alak, di ba? At kung ano-anong kinakain, no, na ipinapapasok sa tiyan, na keso ay lahat ng gusto mo, pwede namang basta may pasok lang, ay kain, ay hindi namamalayan na nagkakasakit na. Ito palang katawan pala natin, Pastor, ay ipinagkatiwala din ng Panginoon na maingatan sapagkat ito'y templo ng banal na espiritu. Oo. Opo. Ay, ang Diyos ay nagsabi ng huwag. Pag sinabing huwag, pwede ba yun? Ay, hindi nga eh, huwag nga eh. Mayroon bang huwag na okay? Sinabi nga ng Diyos na huwag. At maraming diyan bumabagsak. Correct. Pastor. Sapagkat ang huwag sa kanila ay pwede. Pwede. Meron ba namang huwag na pwede? Wala ganon, mga minamahal. Pero pansinin mo, Pastor ha, Apo. yung salitang huwag, with love yan. With love. Oh, with love. Sapagkat may concern ng Panginoon. Oh, may concern ng Panginoon. Meron sa pagmamalasakit sa tao na huwag mapahamak. Hindi sinabi ng Panginoon, bawal. Pag bawal, malupit ang Diyos. Malupit. Malupit talaga. Laging may parang boss ang Panginoon. May lambing ang Panginoon. May Huwag. lambing. Huwag niyong gagawin yan. Ay, kaso lang, ito si Eva at Adan. Apo. O si Eva muna tayo ha. No, sa iba mo. Oo. Ay, talagang nahulog. Kaya kayo mga lalaki. Lalaki ha? Kayo mga Sige. lalaki. Huwag niyong hayaan Na ang alin? na ang mga babae Ay, maalin. ay mahiwalay sa inyong mga tabi. Lalo ng mga lakotsira. Mahiwalay sa kanyang mga katabi. Kasi ganito, Pastor eh. Sa simulat sa Paul, Apo. mayroong atas ang Panginoon. It is not good for a man to be alone. To be alone. At isa pa, kayong mga babae, pasakop kayo. Pag sinabing pasakop, siya ba ang mangunguna? Ay, hindi eh. Kasi pag sinabing pasakop, ay talagang totally. Ibigay mo yung sarili mo. Lahat ng iyong mga desisyon ay konsangguni mo. Tsaka kung may lakad man, dapat alam ng lalaki. Oo. Para alam niya kung yung pupuntahan ay kapahamakan. Baka tayo may tamaan dyan, Pastor. Bato-bato sa langit ang matamaan, umilag. Baka siya may mag-asawa, mga kapatid. Correct. Ang layunin po nito ay upang makita natin ang kahalagahan ng pagiging katiwala. Sapagkat yung asawa, ipinagkatiwala din niya sa asawa. Tama yan, tama yan, Pastor. Kung pabayaan mo yung asawa, pag napahamak, saka ka magsisi pag napahamak na. Tulad ng mga anak. Yung mga anak mo, papabayaan mo yan dyan kung saan-saan na hindi mo napaalalahanan. Abay, pagka yan ay napahamak, saka ka magsisi, ay sana ito'y aking iningat at pinaalalahanan. Dahil nga sa napahamak, ang pagsisisi parang huli na ang nangyari. Oo, tama yun. Di ba yung asawa, ipinagkatiwala din sa asawa? Pinagkatiwala yan. Opo. Kaya ang consequence niya, Pastor, doon sa verse 23, pinalayas sila. Naku, yun ang malungkot eh. Doon sa paraiso nilang buhay, doon sa napakaganda nilang kalagayan, ay napaalis sila dahil sa pagsalangsang, dahil sa pagsuway, mga minamahal. Kaya nagkaroon ng malaking epekto yung kanilang pagiging hindi magandang katiwala. Sapagkat ang kanilang sinunod, hindi ang instruction ng Diyos, kundi yung panlilinlang ni Satanas. Tama. Kaya sa panahon ng merong nagsabi, tulad na sa panahon natin ngayon, Pastor, maraming sabi, ay yung baboy pwede nang kainin. Yun nga si Adan at sa iba, nadali sila doon eh. Doon sa pagkain, hindi ngayon marumi, pero ipinagbabawal ng Diyos. Gusto ko yung term mo, nadali si Adan doon. Nadali sapagkat nadaya. Nadaya eh. Nadaya. Pag sinabi kasi ng Diyos na huwag, may limitasyon tayo. Yung sinabi niyang huwag na huwag mong gagalawin, hindi yan sa atin. Hindi pinahintulot na gagalawin natin yung hindi sa atin. Ibig sabihin ay beyond na sa ating limitation, Pastor. Matatalakay natin yan sa mga susunod, Pastor. Ayun. Tatalakay natin yan. Kasi, ngayon, tuloy natin, Pastor. Ano kaya ang kinalaman naman ng kaligtasan ng tao? Doon sa salita na ating pinag-aaralan lagi itong ating tema, na Diyos muna. Ano po? Dahil sa ating panahon, lagi tayong nananawagan sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ng Diyos at bakit mahalaga sa kaligtasan ng tao na makita ang prinsipyo na Diyos muna. Ating kasi ang basahin muna yung nasa Roma 7:24. Mayroon ba? Mayroon ka palang 7:24. Sige nga. Hayaan natin ang Biblia ang sumagot. Okay. Parang itanong mo, Biblia ang sasagot. Roma 7:24. Kahabag-habag na tao ako. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Ayan. Anong kalagayan natin? Talagang kahabag-habag eh. Kawaawa tayo. Wala tayong Wala tayong magagawa. Pagdating sa para maligtas tayo mula sa kamatayan. Kaya
yung pagiging katiwala, Pastor, Mhm. maging tapat ka lang dyan. Mhm. Ang kaligtasan naman, binigay na ng Diyos eh. Correct. Andiyan na yung, ano, At dahil sa habag ng Panginoon yan oo. eh. Oo, At yung yung biyaya niya. kaligtasan, alam mo ba yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon, mga kapatid? Mhm. Pagiging katiwala din yan eh. Mhm. Ingatan mo. Mhm. Oo, di ba? Apo. Ingatan mo yung kaligtasan Mhm. na ini-offer sa iyo ng Panginoon sapagkat Apo. siya lang ang nagbigay niyan. Mhm. Wala nang iba. At Ay, hindi may tayo- bibigay ni Satanas yan eh. hindi wala makakapagligtas sa atin. Kahit yung ikaw maging katiwala ng mabuting-mabuti talaga na sinisikap mo yan, hindi yan makapagligtas sa iyo. At hindi may bibigay ni Satanas yung kaligtasan. totoo yan. Naalala ko tuloy, Pastor, yung sinabi ng serpente kay Eva. Mhm. Kapag kumain ka, hindi ka mamamatay, kundi magiging gaya ka ng Diyos. Mhm. Yung salita na yun, nag-ignite doon sa tainga ni Eva, aba, hindi pala tayo mamamatay. Maging kagaya ng Diyos. Si Satanas, una niya nang dinaya ang kanyang sarili. Nung sinabi niya sa Isaiah 14:14 na, I will be like the Most High. Ako'y maging kagaya ng kataas-taasan. Hindi nangyari. Hindi nangyari. Bumagsak. Bumagsak siya. Yun ang malaking apekto. Ang ginawa niya, nagdamay. At ang idinamay niya, yung nilikha ng Panginoon ayon sa kanyang wangis. At dahil si Adan ay matibay ang prinsipyo, ang babae ang una niyang binanatan. Dahil nahiwalay eh. Ngayon, ang nangyari, napaniwala ngayon sa iba. Si Adan naman, dahil sa kanyang pagmamahal dun sa kanyang asaway, kumain. Mga minamahal. No? Kaya ang nangyari, nagkaroon ng kamatayan. Aha. At ang tanong dito, mga minamahal, sabi ni Apostol Pablo, sino makapagliligtas sa atin mula sa katawan ng kamatayan? Si Jesus lang. Ayun. Wala nang iba. Kaya, kung babalkan natin Opo. na siyang may akda ng lahat ng mga bagay, Opo. hindi binanggit mo kanina doon sa inyong segment ni Pastor Mike. ni Pastor Mike na hindi malilikha ang lahat ng bagay kung wala Ang ating ang Panginoon. Panginoong Hesus. Correct. Kung Oo. siya ang may akda ng lahat ng mga ito, mararapat lamang na Mateo 6:33. Na alin? Unahin muna natin Ayun. ang kalooban. Ano ng bang ating Panginoon. unahin? Basahin natin sapagkat ang ating programa, ang ating pong segment ay Diyos muna. Sa 6:33 ng Mateo, ganito ang ating mababasa. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo. Yan ang Maganda. napakaganda. Yan ang koneksyon niyan, Pastor. Opo. Kung paano ang kaligtasan may kinalaman doon sa Diyos muna. Ayun, Diyos Kasi kung sino ang nagliligtas, doon ang uunahin natin. Correct. Hindi yung bigas bago ang nagliligtas. Di ba? Tama, Hindi yung oo. tiyan, Oho. hindi yung Kristiyan. Hindi Aba, yung maganda yan. Kristiyan, Oho. kundi yung Kristo. Kristo. Pastor. Opo. Sapagkat makita natin minsan, Pastor, lalo na sa mga Kristiyano, pagka meron sila mga problema at mga pangangailangan, ang unang nilalapitan ang kapitbahay. Oo. Di ba? Nakalimutang unahin ang Panginoon na tawagin. Sapagkat may mga bagay na minsan imposible na mangyari sa ating kapitbahay. Pero sa ating Panginoon, walang imposible. Wala. Kapag inuna mo ang Panginoon, miracle will follow. Yeah. Mga minamahal. Pinanggit pa rin dito, Pastor, ng isang manunulat din. Sabi niya, Opo. kung uunahin ang Diyos Aha, maganda yan ha. ay ang liwanag ng Ebanghelyo na nagniningning mula sa cross ni Kristo Ay alin? ay nanunumbat sa kasakiman. Aba, maganda, ano? Maganda ito, Kapag maganda masakim ka, masusumbatan ka. Masusumbatan. Aha. Oh. Mhm. At naghihikayat ng pagbubukas palad At alin? kabutihan. Ayun. Sapagkat yung pagiging mabukas palad kay isang mabuti. Oo. Isang mabuting bagay. Sapagkat, iyon nga ang sabi ni Apostol Pablo huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti. Sapagkat sa takdang panahon, tayo mag-aani. Kung hindi tayo magsasawa, ang sabi Tama yun. roon. At lalo't higit sa ating kasambahay sa pananampalataya. Ibig sabihin, kasamahan natin sa pananampalataya doon sa 6:9 at 10 ng Galacia. Yung binanggit mo, Pastor, napakahalaga ng sinulat, mga minamahal. Ganda nito. Doon sa Councils on Stewardship, page 14. Oo. Ba, ang ganda. Dito Oo, yan, dito mga, yun. mga minamahal. Kaya huwag ninyong kalimutan. Na magkaroon ng kopya nitong para sa inyong pansarili. Na lalo ninyong matutunan, mga minamahal, ang pagiging bukas palad
at maging kabutihan at maalis yung tinatawag nating kasakiman. Kasakiman. Pastor, pansin ko lang dito, uunahin mo ang Diyos. Tama. Ito ang panlaban para maalis ang natural na tao. Kasi ang natin, naging sakim tayo, di ba? Correct. Makasalanan tayo. Opo. Yan ang mag-aalis niyan, Pastor. Unahin lagi. Ang sekreto, God first. God first. Nakalagay, Diyos muna. God first. Diyos muna. Sapagkat pag Diyos muna, mga minamahal, ang oras na pala natin ay wala na. Kaunti na lang, Pastor. Opo. Kaya pagka Diyos muna ang ating uunahin, mga minamahal, abay talagang may pakikita natin yung kaligtasan na ipinagkaloob ng Panginoon, maranasan natin, at ang kanyang pagpapala ay lalong dumadaloy doon sa mga taong naging tapat, mapagkakatiwalaan at mahaasahan. Sa panghuli, Pastor, sa kabila ng mga pagsuway at kasalanan ng tao, kasi ang tao makasalanan, patuloy na sumusuway. Bakit patuloy pa rin ang Diyos nagkaloob ng kanyang mga pagpapala? Nakalagay sa Mateo 44:45, pero hindi na natin siguro. Sige. Yan. Opo, iano mo na lang. Sabi dito, samarin mo na lang. ang diwa ng pagbubukas palad ay ang diwa ng langit. Ayun. Ang pag-ibig ay handang magparaya. Ni Kristo ay inihahayag sa cross upang ang tayo maligtas. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang tinataglay. Pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang sarili. Mga kapatid, hindi porkit ikaw ay nagkamali, hindi porkit ikaw ay nagkasala, ay hindi ka nabibigyan ng pagpapala. At hindi ka pinabayaan. Hindi ka pinabayaan. Ganito yan. Ang Diyos ay nagpapala pa rin sa atin upang tayong mga nakaunawa ay maabot natin ang mga tao na hindi pa nakakaunawa ng pag-ibig ng ating Panginoon. Yun po. Amen. Napakaganda ng kapahayagan nito, Pastor. Mga minamahal na mga suking taga-subaybay, I hope na sa ating maiksing pag-aaral, sapagat ang oras natin ay wala, ubos na, ay may natutunan tayo ng kahalagahan na sa ating mga buhay para tayo magiging mapanagumpay, tayo magtatagumpay, at ma-accomplish yung mga bagay na ating minimiti. Ang sekreto, Diyos muna. Pastor, para ikaw ay maging matagumpay. At higit sa lahat, mapanatili natin ang pagiging mabuting katiwala ng ating mahal na Panginoon. Wala na tayong oras, mga gili ko, mga taga-subaybay. Mayroon ka ba bang panghuli, Pastor, o tayo dadako na sa panalangin? Tayo manalangin na. Yes, dahil lang habang tumatagal ay lalong nagugutom tayo din. Nag-oras natin ay patapos na. Sa ating pagtatapos, mga minamahal, tayo dadako sa ating panalangin. Pangunahan tayo ni Pastor Romel. Tayo manalangin. Panginoon naming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo na dahilan sa nung una pa man ang Diyos namin na naglikha, ang siyang nagpala sa bawat isa. Hindi kami nagbibigay ng mga handog dahilan sa nais naming pagpalain. Yes, Lord. Kami ay pinagpala ng matagal ng Panginoon. Kaya, O Diyos, amin pong idinadalangin ang aming mga sarili, ang aming mga kaibigan, ang aming mga kasama dito, yes, anuman ang karanasan namin, Panginoon, sa aming buhay, ay turuan mo po kami na maging channel o daluyan ng pagpapala sa iba. Sapagkat ito ang tamang pasasalamat namin sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Mga sukay namin, mga taga-subaybay, maraming salamat sa inyong lagi pagsubaybay sa ating programa. And I hope and pray na nakinabang kayo sa ating paglilingkod sa mga oras na ito. Sa pangalan ng ating programang Diyos Muna, kasama natin ang atin pong mga technician, of course, Brother Ralph Abihay at ang aking may bahay si Atidan. And of course, ang aking kapartner sa programang Diyos Muna, walang iba, Pastor Romel Bautista. At ito naman yung lingkod kay Kristo, Pastor Jomel Asanala, nagsasabi sa bawat desisyon at mga pasya natin sa buhay, dapat laging Diyos ang una. God bless you.